So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 7, day 4. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Revelation 3:12. He who overcomes, him I will make a pillar in the temple of my God, and he shall by no means go out anymore. And I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which descends out of heaven from my God, and my new names. Amen. So yung mga topic natin sa MR natin ay medyo lumalalim ngayon. Malalalim na siya. Amen. So magbabasa na ako para maintindihan natin. Maski malalim, pwede namang intindihin. In Revelation 3:7, the introductory words in the epistle to the church in Philadelphia, the most difficult term for the teachers of the Bible to understand is the key of David. So ito, malalim ito. Nung binanggit kasi yung church in Philadelphia sa aklat ng Revelation, yung pambungad na salita, introductory word, okay, ang ginamit dyan ay the key of David. Ang susi ni David. So, yan yung sinabi. Amen. This key is used by the Lord. Okay, so sinabi niya muna rito, itong key of David, yung mga teacher sa Bible, nahihirapan silang maintindihan kung ano ba itong key of David. Ang ibig sabihin nito ay mahirap i-interpret. Mahirap siyang i-interpret. Kasi yung mga terms sa Book of Revelation, karamihan dyan mga signs. Diba? Kapag binasa mo yung Book of Revelation, sa umpisa pa lang, binanggit sa atin na pinakita niya kay John yung mga sign. Pag sinabi mong sign, ito ay mga simbolo. Mga bagay na kailangan mong i-interpret. Mga sagisag siya. Mga sagisag. Diba? So, bigyan ko kayo ng halimbawa ng sagisag. Halimbawa, sa Biblia, si Kristo ay binanggit bilang kordero. Kordero. No, alam natin ang kordero ay isang uri ng hayop na may 4 na paa. So, pag sinabi mo na si Kristo ay ang kordero, so, hindi naman ibig sabihin na siya ay katulad ng kordero na may 4 ang paa. Ano siya? Sagisag siya. Kaya kailangan i-interpret mo yan. Ipapaliwanag mo. Anong ibig sabihin na si Kristo ay kordero? So, ang pinakamainam na pagpapaliwanag dyan ay ang kordero kasi sa loob ng Biblia ay ginagamit na hain. Lalo na sa lumang tipan. Diba? Yung kordero, ginamit nilang hain, pinadugo nila, pinatay nila. Yung dugo ng kordero, winisik nila doon sa hamba ng pinto. At sabi ng Panginoon, kapag nakita ko yung dugo, lalampasan ko kayo. Na ang ibig sabihin, kapag nakita niya yung dugo, hindi na niya tayo hakatulan. Kaya yung tunay na kordero ay ang Panginoon na siyang nagdugo, namatay para sa atin upang tayo ay hindi nahatulan. So, yun ang mga paliwanag. Ibig sabihin, yung mga item, merong kapaliwanagan. So, yun ang ibig sabihin. Kaya hindi ganun kadali. Minsan yung Biblia, huwag mo siyang kunin bilang literal. Kasi pag kinuha mo siya as literal, hindi mo nga siya maiintindihan. So, kailangan marunong kang mag-interpret ng mga terms sa Bible. Katulad ito, siya yung susi ni David. Paano mo ipapaliwanag ngayon yan? Ano ibig sabihin na si Kristo ay susi ni David? Yan yung pambungad nung binanggit niya yung Philadelphia. Kaya malalim siya. Kasi maski yung mga teacher ng Biblia, sabi ng kapatid natin, nahirapan sila maintindihan yan. Ano ba ibig sabihin na si Kristo ay susi ni David? Pero may mga tamang paliwanag dyan. So magbasa na tayo. Amen.
This key is used by the Lord to open the door for His recovered church. Today, it is also used by the Lord for us, the seekers and lovers of the Lord in His recovery, to have an open door, not only for the spread of the recovery in an objective way, but also for us to become a white stone and pillars that are built into the temple of God and bear three names: the name of God, the name of the city of God, and the Lord's new name. Oh, yan yung paliwanag ng saki. So, una-una, sabi niya, yung susi, kasi susi siya eh. Madalas ang susi ay ginagamit sa pambukas ng pinto. So, pwede siyang tumutukoy sa pagbubukas ng pinto ng kanyang nabawing eklesiya. So, sa pamamagitan ng susi ni David, nabuksan yung pinto. At yung eklesiya, nabawi siya. Naibalik siya sa tamang normal na posisyon. Kaya ang eklesiya ngayon, na nalihis, napababa, ay nabawi na sa pamamagitan ng susi ni David. Kaya yung pinto nabuksan. Pwede rin natin sabihin, ito ay susi upang maraming makapasok sa loob ng eklesiya o mga taong maligtas na sinasabi sa atin, pag binuksan niya yung pinto, hindi na siya pwedeng isara. Pero ang isa na pwede lang magbukas niyan ay ang Panginoon. Pero hindi yun yung pinakamalapit na interpretation. Okay. So sabi niya, itong susi na ito, sabi niya, ay ginamit upang tayo ay gawing puting bato. So ibig sabihin, pamamaraan siya. Ang susi dito ay isang pamamaraan na ang Panginoon lang bilang anak ni David ang pwedeng gumawa. Hindi kayang gawin ng tao. Ano ba ibig sabihin ng gagawin tayong puting bato? O yan. Nangangailangan naman ng ng interpretation. Kaya punong-puno ito ng sagisag na kailangan ng mga interpretasyon. So pwede natin sabihin, tayo mga tao, ay ginagawang bato. Ang bato ay material sa pagtatayo ng Panginoon. So ganun yan. At itong mga tao nayari o gawa mula sa luwad, putik, ay tinatransforma para maging bato, makakalagang bato. Kaya nga puting bato na tugma sa bagong Jerusalem. So kailangan matransforma tayo upang maging mga material sa bagong Jerusalem. At ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa niya. Kaya siya yung susi para tayo ay gawing mga bato, mga material sa pagtatayo ng Panginoon. So ano pa? Okay. Okay, ito pa. And pillars that are built into the temple of God and bear three names. So, hindi lang bato, kundi gagawin din niya tayo ng mga haligi sa templo ng Diyos. So, yung templo ng Diyos, hindi tatayo yan pag walang haligi. So, nangangailangan siya ng haligi. Para bang yung eklesiya ngayon, isang pagtatayo na nangangailangan din ng mga haligi, mga kapatid na matitibay at sumusuporta sa pagtatayo ng Panginoon sa kanyang eklesiya ngayon. Kung ikaw ay isang matibay na sumusuporta sa pagtatayo ng Panginoon, edi ikaw ay pilar, haligi ka. Sapagkat sa isang bahay, pag inalis mo yung mga haligi, babagsak yan. So sa loob ng church, may mga haligi
mga kapatid na tumatayo, hindi lang isa, nagsasama-sama upang pasanin ang kabigatan ng gawain, ng mga pangangailangan, at ng mga paglilingkod sa loob ng eklesiya. At ikaw ay nakikiisa rito, sumusuporta ka, umapasan ka rin sa kabigatan, edi haligi ka rin. At sino ang pwedeng gumawa na para maging haligi tayo? Ito ay nagagawa ng susi ni David, ang Panginoon. So, sa madalit salita, ang susi ni David ay mga pamamaraan ng Panginoon. Parang pwede natin sabihin, ang susi dito ay hindi susi lang ng pambukas, kundi naging siya, pamamaraan. Okay, so the key is a way to do something. Parang ganon. It is a way to do something. To do what? Okay, gawin tayong puting bato. Gawin tayong pillar. At mula sa pagiging pillar, meron 3 pangalan na binabanggit dito. Okay. So, tayo ay pillar at nagtataglay ng 3 pangalan. So, mamaya tatalakayin natin yan. So, ano pa? Amen. So, yung temple dito, kasi binanggit yung templo. Okay, yung bahay ng Diyos at yung bagong Jerusalem. So, binabanggit itong 3 ito. So, yung templo, bilang bahay ng Diyos, una, tumutukoy siya sa eklesiya ngayon. Ang eklesiya, ang bahay ng Diyos. The house of God. So, binanggit yan sa Biblia na ang church, the house of God. Ano pa? Ang eklesiya ay ang templo din sa ngayon. Binanggit din yan. Nung binanggit niya yung eklesiya, binanggit niya na ang eklesiya ay ang templo ng Diyos. At ang eklesiya ay ang bahay ng Diyos. Amen. Sa kapanahunan ngayon, okay, ang eklesiya ay ang bahay ng Diyos, ang templo ng Diyos. Okay. Amen. Tapos yung bahay ng Diyos, mapapasok doon siya at magiging ang bagong Jerusalem. Ito ay sa darating na kapanahunan. So ano siya ngayon? Eklesiya, bahay ng Diyos. No? At pagdating ng tamang panahon, yan ay ang darating na walang hanggan. Itong eklesiya, okay, ma-consummate, mapapasok doon at magiging ang bagong Jerusalem. So ang bagong Jerusalem ay ang eklesiya na napasok doon. Hindi ito hiwalay sa eklesiya, kundi ang bagong Jerusalem ay ang naging resulta ng eklesiya sa darating na kapanahunan. Yan ay sa walang hanggan. Amen. Okay. Kaya sabi rito, yung house of God will consummate in the New Jerusalem as both the tabernacle and temple of God for His dwelling in eternity. Amen. So itong eklesiya, okay, na siyang templo ngayon at bahay ng Diyos, magiging ang bagong Jerusalem, ang pinananahanang lugar ng Diyos sa darating na walang hanggan. Amen. So magbabasa na ako. Amen. The name of my God indicates that the pillar is God. The name of the city of my God indicates that the pillar is the New Jerusalem. And the new name indicates that the pillar is Christ in a new significant. Amen. So ito yung 3 names na sinasabi. Kung ikaw ay pillar, okay, 3 pangalan ang ibibigay sa iyo. Una, name of my God. So yan ang magiging pangalan mo. So name of my God. So bilang pillar, okay, isusulat niya ang pangalan ng Diyos sa iyo.
The name of the city of my God. Oh, ano pa? And the new name, bagong pangalan. Oh, so yan ang magiging tatlong pangalan mo. Pangalan ng Diyos, pangalan ng lungsod ng Diyos na ang bagong Jerusalem, at ang pangalan ni Kristo sa isang napabagong damdamin. Oh, so yan tatlong yan. So ikaw na yan bilang isang pillar. Oh. So ang Diyos ginawa kang isang pillar. Mula sa alabok, transforma ka, naging bato ka. Kasi ang mga pillar dapat bato. Hindi pwedeng kahoy. Kahoy hindi tatagal yan. Oh. At hindi rin pwedeng yung pillar, yung malalambot na mga material. Katulad yung puno ng saging, hindi pwedeng pillar yan. Ang pinakamagandang pillar ay bato. Oh, so bato. Kaya para maging pillar tayo, tatransformahin tayo para maging puting bato. Oh, so yan yung transformation. At kapag ikaw ay isang pillar, bibigyan ka ng tatlong pangalan. Pangalan ng Diyos, pangalan ng bagong Jerusalem, at pangalan ni Kristo sa isang napabagong damdamin. Oh, at lahat ng ito, ang gagawa ay ang susi ni David. Siya ang may kakayahan yan. Kaya ang susi ni David dito ay ang Panginoon na tumutukoy sa kanyang pamamaraan. So, gano'n ang ibig sabihin. Yung susi dito, naging isang pamamaraan upang gawin tayo na mga espesyal na tao sa bagong Jerusalem. Haligi, nagtataglay ng pangalan ng Diyos, ng pangalan ng banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, at ano pa? Ang pangalan ni Kristo sa isang new sense, sabi niya, isang bagong damdamin, o ano pa? Napabagong pangalan ni Kristo. So parang ganon. Amen. Bagong significance ang ginamit niya. Isang bagong kahalagahan. So yung mga English kasi madaling sabihin, pero pag translate mo sa Tagalog, ganon ang ibig sabihin. Significance, okay? New sense. So yun yung mga ginamit dito. Amen. 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 Okay, so sabi niya, the overcomer as a pillar becomes God in life and in nature, but not in the Godhead. Ayun. So, ano nangyari? Yung pillar, okay, yun yung mga overcomer. Ano nangyari sa kanya? Naging Diyos siya sa buhay at kalikasan. Hindi sa pagiging ulong Diyos. No, kaya naging Diyos siya. Kaya siya nagkaroon ng pangalan na ang pangalan ng Diyos. Okay? Kasi pag sinabing ang pangalan mo ay Diyos, ano ka? Eh di Diyos. Pero Diyos sa kalikasan at Diyos sa buhay at kalikasan. So yun yung ibig sabihin niyan. Ang pangalan mo ay Bagong Jerusalem. Ano ka? Bagong Jerusalem ka. Ibig sabihin, ito yung paghahalo ng Diyos at ng tao. Ano pa? Ang pangalan mo ay Kristo, isang napabagong pangalan ng Panginoon. Isang napabagong pangalan ng Panginoon na may damdamin at kahalagahan. Amen. At sa kabuuan, ito ay ang high peak truth na kung saan ang tao ay naging Diyos sa buhay at kalikasan. Amen. New Jerusalem and Christ in a new experiential sense. In ourselves, we have no way to carry this out. However, the Lord Jesus has the way, the key. Okay, so inulit yan. Yung Panginoong Jesus ay may pamamaraan. Kaya siya tinawag na susi. Kasi ang susi ay kaya niyang buksan, kaya niyang isagawa,
No? Kaya niyang baguhin. No? Hindi lang siya susi na pambukas sa pinto. Di ba? Minsan ginagamit din natin sa Tagalog ang susi. Ang susi ng pagbabago. No? Ibig sabihin, yun yung pamamaraan ng pagbabago. Ang susi ng pag-unlad. Ibig sabihin, yun yung pamamaraan para umunlad. Kaya yung key dito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay baguhin niya mula sa pagiging lupa tungo sa pagiging bato. At kaya niyang bigyan tayo ng tatlong pangalan na sa kabuuan tayo ay maging Diyos sa buhay at kalikasan, hindi sa pagkaulong Diyos. Amen. Amen. Okay, so the Lord's opening the doors for the spread of His recovery is objective to us. But Christ is also subjective. He is the key for us to be transformed into white stone and to be built into the house of God, which is the church today, and the New Jerusalem in eternity as the consummation of the book of Revelation and of the entire Bible. O yan. So ngayon, malinaw ng sinabi. Sabi niya rito, siya ang susi upang tayo ay transformahin tungo sa puting bato. At tayo ay itayo tungo sa bahay ng Diyos na siyang eklesiya ngayon at ang bagong Jerusalem sa darating na walang hanggan. Okay? Bilang pagpapasukdol ng aklat ng Revelation at ng buong Bible. Amen. So, ang linaw na yan. Kasi yung kailangan natin ngayon ay matransforma upang maging tugmang material para sa pagtatayo. Sino gagawa niyan? Sino makakapag-transforma sa atin? Hindi natin kayang gawin transformahin yung sarili natin. Ang Panginoon lang ang may kakayahang gawin yan. Kaya ang susi ng transformation ay ang Panginoon. At siya ang susi ni David. Amen. So a loving seeker of the Lord can become one who bears the name of God, the name of the New Jerusalem, and the new name of Christ. This means that he becomes God in life and in nature, but not in the Godhead. And he also becomes the New Jerusalem and Christ in a new sense. By ourselves, this is impossible. But the one who has the key of David has the way. Sino ang makakagawa niyan? Yung isa na tinatawag na susi ni David. Susi siya ni David. Kaya niyang gawin ang mga imposibleng bagay. At kaya niyang gawin na tayo ay magtaglay ng pangalan ng Diyos, ang pangalan ng bagong Jerusalem, at ang bagong pangalan ni Kristo. Okay? Na sa kabuuan, ito ay tumutukoy kung saan tayo ay naging Diyos sa buhay at kalikasan, hindi sa pamunuan Diyos. Amen. So I'm very thankful to the Lord that in recent years, He has shown us the high peak of the New Testament truths. If we read the outline of these truths, we can see that they give us a key that opens the way to make us a part of God, of the New Jerusalem, and of the new name. We need to read these outlines, study and investigate them, memorize and recite them, and prophesy with them. As a result, there will be an open door for us to enter into the reality. This is to become a part of God, of the New Jerusalem, and of Christ. Amen. So yan, a part of God, a part of the New Jerusalem, a part of the Lord's new name. Equal to, equal to becoming God in life and in nature, but not in the Godhead. So, paano ba tayo maging bahagi ni Christ, ng Diyos? Ang Diyos, banal.
No? Paano tayo maging bahagi ng Diyos? Di ba? Yan ay gawain ni Kristo bilang susi ni David. Paano ba tayo maging bahagi ng bagong Jerusalem? Isang banal na lungsod na napasukdol. Yan ay gawain ni Kristo bilang susi ni David. At paano tayo maging bahagi ng kanyang bagong pangalan? Lahat ng ito ay nakasalalay sa susi ni David. So siya ang pambukas, siya rin ang pamamaraan, no? Lalo na ang proseso ng transformation. Siya ang kayang gumawa niyan. Hindi natin kayang gawin ito. Amen. Praise the Lord. Merong isang susi ni David. Amen. Na may kakayahan, kapangyarihan na isagawa ang mga bagay na ito upang tayo ay una maging pillar, maging puting bato, magtaglay ng tatlong uri ng pangalan, di ba? At mapasakdal maging ang bagong Jerusalem. Amen. Amen. The New Jerusalem is the enlarged and expanded God. As His enlargement and expansion, we are God in life and in nature, but not in the Godhead. And we are Christ in a new sense. We are the new Christ, who is not the same as He was in the four Gospels. He who has the bride is the bridegroom. He must increase, but I must decrease. The bride who is the increase of the bridegroom is the New Jerusalem, including all of God's regenerated ones. Amen. So ano ang New Jerusalem? Kasama ang lahat ng mga naisilang na muli. Milyong-milyon tayo na mga naisilang na muli at dadating ang panahon tayo ay mapapasukdol. Ibig sabihin, lumago ka na, na-transforma ka na, napabanal ka na, nabago ka na, no? At ikaw ay kumpleto na naging Diyos sa buhay at kalikasan. So, yan ang bagong Jerusalem. No? Yan ang bagong Jerusalem. At yan ang kasukdulan ng Eklesiya ngayon. No? At sa panahon na yan ang magiging pinananahan ng lugar ng Tres Unong Diyos. Kaya ito yung yung concept dito. No, na isagawa lahat itong plano, okay, lahat itong steps na ito upang marating natin ang kasukdulan. Lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi natin gawain, kundi gawain ito ng susi ni David. No? Kaya unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Naabot natin yung high peak truth. No? Umabot tayo sa pinakamataas na rurok ng katotohanan. At ito ay nakita ng mga nangungunang kapatid natin. Kung tutusin, ito ay nakita na noon ni Athanasius. Mga ilang libong taon na nakakaraan. Nakita na niya yan. No? Pero nawala. Na-recover sa panahon natin na ang pinakamataas na katotohanan ay ang gawin ang tao na Diyos sa buhay at kalikasan. Hindi sa pamunuang Diyos, kundi sa buhay at kalikasan. No? At ito ay unang isinagawa ng Espiritu sa pamamagitan ng pagkasilang na muli. No? At yung Espiritu magpapatuloy sa kanyang paggawa sa atin. Kaya ang buong ekonomiya ng Diyos ay tumutukoy sa paggawa ng Diyos. No? At itong paggawa ng Diyos, eventually, dito sa message na ito, naging susi siya. Susi ni David. Amen. So, malinaw, di ba? Amen. Amen. Okay. So, amen. Saan ako? Okay. Jesus said, ito,
Abide in me and I in you. The key is to be in him and not in ourselves. To get out of ourselves and into him is the key. To this end, we must deny the self and keep it on the cross so that it is no longer we who live, but Christ who lives in us. Amen. So, doon sa key of David, okay, meron siyang kapangyarihang gumawa. Pero may bahagi din tayo na dapat maki-coordinate tayo dyan. Kaya sinasabi rito, yung abide in me, manahan kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Kung kayo mananahan sa akin, ako ay nasa inyo. Sino ba itong mananahan sa Panginoon? Tayo. Sinong gagawa nito? Tayo. No, at ito ay gagawin natin bilang pagtugon sa kahilingan ng Panginoon upang sa pamamagitan ng ating pananahanan sa Panginoon, siya ay mananahan sa atin. Na ang ibig sabihin, maisasagawa ang pamamaraan ng susi ni David upang tayo ay gawing Diyos sa buhay at kalikasan. So ano gagawin natin? Manahan sa Kanya. Upang tayo ay maging bahagi niya. At sa ganyang proseso, may bubunga ang mga tao na naging Diyos sa buhay at kalikasan. At practically, magiging pillar sila. Sila ang magiging pillar. Sila magiging haligi sa bahay ng Diyos, lalo na sa bagong Jerusalem, sa darating na walang hanggan. At pag nakita mo itong mga pillar na ito, sabi, yung pangalan ng Diyos nakasulat sa kanila. Na ang ibig sabihin yan, hindi naman literal yan na nakalagay yung God. Kundi naging Diyos sila sa buhay at kalikasan. At sila ay naging bahagi ng bagong Jerusalem. Yung bagong Jerusalem, hindi lang siya divine, kundi isang bahagi niya ay tayo na mga human and divine. So ang bagong Jerusalem ay binubuo ng pagkamakatao, pagkamakadiyos. Yan yung kabuuan ng bagong Jerusalem. Kaya ang bahagi ng bagong Jerusalem ay tayo. At yung pangalan ng Panginoon, ni Kristo, ay ang naging bagong pangalan niya. Na may kinalaman sa kung ano tayo sa darating na kapanahunan. Amen. Amen. Okay, so to get out of ourselves and into Him is the key. To this end, we must deny the self and keep it on the cross so that it is no longer we who live, but Christ who lives in us. So ito yung isagawa natin. Takwil natin yung ating sarili, makiisa tayo sa Panginoon, at madideclare natin na hindi na tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Amen. When we are in the Son, we are also in the Father, to be one with the triune God. In this way is the secret of being transformed, being built up, and being built in as a pillar. Then we are parts of God, parts of Christ, parts of the New Jerusalem, which is the enlargement of God and the increase of Christ. Amen. So yung consummation o pagpapasok ng bagong Jerusalem ay ang pagpapalawak ni Kristo. Okay, ang pagpapalawak ni Kristo. Amen. 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 At ang pagdami ni Kristo. Napalawak na si Kristo, napalaki na siya. Kaya yan ang bagong Jerusalem. Kaya yung pangalan ni Kristo, na may kinalaman sa bagong Jerusalem, hindi na siya katulad nung Kristo doon sa mga gospel. Ibig sabihin, na ano na siya, napasukdul na rin siya. Napasukdul na siya.
So lahat ng ito, nagpapakita sa atin ang buong gawain. Okay? Ni Kristo bilang susi ni David sa pagbubuo ng eklesiya tungo sa pagpapasukdol ang bagong Jerusalem. Amen. So kailangan intindihin natin na dahan-dahan, no? Bagamat malalim siya, pero kaya namang intindihin. Amen. Praise the Lord.